Tinutukan ng sniper ang drug lord ngunit hindi ito direktang binaril. Sa halip, pinaputukan niya ang isang tower crane cable nang malapit na siya. Dahil sa malakas na putok ng baril, sumugod ang drug lord sa isang blast-proof na kotse. Ngunit pagkatapos, nagpaputok muli ang sniper. Sa pagkakataong ito ay naghulog ng toneladang kargamento sa sasakyan na durog dito. Hindi siya tumakas. Mahinahon niyang hinintay ang pagdating ng pulis. Ang tunay niyang plano ay makulong para makapagtago siya sa isang mamamatay tao na humahabol sa kanya. Sa korte ipinakita ng isang doktor ang kanyang mga medical na record at sinabing mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Dahil dito hindi siya ipinadala sa kulungan. Sa halip dinala siya sa isang mental hospital. Ngunit sa paglipat may napansin ng sniper na kakaiba. Lahat ng nasa paligid niya ay naka-earphone. Napagtantong may mali, itinulak niya ang ilan sa kanila at tumakbo sa isang kalapit na silid. Nang malaman ng pumatay na nalantad ang kanilang pagkakakilanlan, mabilis nilang inilabas ang kanilang mga armas at nagsimulang barilin ang lahat. Sa huli, isang doktor lamang ang nakaligtas kung nagkataon. Kasabay nito ang sniper ay humarap sa pumatay. Mabilis niyang hinablot ang baril ng mamamatay tao at itinutok pabalik sa kanila. Ngunit nang siya ay nagpaputok, ang malakas na putok ng baril ay nagbigay ng kanyang lokasyon. Narinig ito ng dalawa pang mamamatay at sumugod. Nagtago ang sniper sa likod ng isang pinto. Handang sorpresahin sila. Ngunit biglang sinipa ng isa sa mga pumatay ang pinto. Pinalipad siya. Pumasok ang killer at mabilis na nagpaputok. Habang huminto ang mamamatay tao upang mag-reload, ang sniper ay tumalon at lumaban na nakakuha ng mataas na kamay. Maya-maya lang, tumakbo ang doktor sa kwarto habang hinahabol ang killer. Sinubukan ng sniper na barilin, ngunit wala na siya sa mga bala. Ang masama pa, mas maraming mamamatay tao ang tumutumbok sa kanila mula sa labas. Sa mabilis na pag-iisip, itinaas ng sniper ang salamin para guluhin ang pakay ng pumatay. Pagkatapos ay sinabi niya sa doktor na kumuha ng baril at tulungan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng doktor ang nasugatan niyang kasamahan at dali-daling lumapit upang tumulong. Nakita siya ng killer at pinaputukan siya. Ngunit sa kabutihang palad, ang baril na nakasabit sa likod ng doktor ay nagpatigil sa bala. Sa sandaling iyon, ang sniper ay kumuha ng rifle, binigyan ng doktor ng magnifying glass at sinipa siya patungo sa bintana. Pagkatapos ay tinutukan niya ang magnifying glass sa kamay nito at nagpaputok. Dumiretso ang bala sa saklaw at tumama sa ulo ng pumatay nang malapit na silang magpahinga. Isa pang grupo ng mga tao ang nagpakita. Sinubukan ng sniper na umalis, ngunit bigla siyang inatake ng doktor mula sa likuran at tinurukan ng pampakalma. Nang magising ang sniper, napagtanto niyang nahuli na siya. Nais ng grupo na pilitin siyang pumatay ng isang mahalagang tao. Tumanggi siya noong una, ngunit nagtanim na sila ng maliit na bomba sa loob niya. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag siya. Sa isang kondisyon, kailangang sumama sa kanya ang doktor.